The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Mayong hapon sa tanan naton nga mga kautoran kag mga kabyanan sa Ginoo. Sa sining hapon, yari kita sa aton programa The Living Word Radio Ministry. Ginadala sa inyo sa Malay Gospel Baptist Church diri sa Ubaysor, Malayaklan. Sa sining hapon, inigyapon ng inyo abyan Pastor Peter A. Marbulario sa Malay Gospel Baptist Church nga nagatamyaw sa inyo sang maayong hapon sa aton mga kabyanan, sa aton mga kautoran nga nagapamati sa aton programa The Living Word, ang buhi nga pulong sang Dios. Kag daw mga pila ka mga sinimana o daw binulan gid na wala ko nakapakigutod sa inyo sa live broadcast, pero at this time salamat sa Ginoo nga kaupod ninyo uliwat ako sa sining hapon kag padayuno naton ang ini nga bulaton paagi sa radyo ang pagbantala, ang pagwaragwag sang pulong sang Dios paagi sa kahanginan. Kay ang ini nga programa naton The Living Word, this is in connection sa Great Commission sa aton nga Ginoo nga naghambal siya go ye into all the world and make disciples of me. Lakat kamo sa bugos nga kapungsuran kag maghimo kamo sa mga gintutunan ko. Ngani sa siningapon aton padayonon ang aton nga programa nga ang pinaka-focus amo ang pagtuon naton sa pulong sang Ginoo. Kag may ginaman ako diri nga pagtulunan nga kuwaon naton sa balaan nga kasulatan kag kasiguro gid ako nga every time nga ang pulong sang Dios aton pagatunan ang biltada sini ang resulta sini mga pagpakamayo. It is because nga it is promised in the Bible itself nga kun ang iya pulong aton palanggaon, aton paghigugmaon pagi sa aton pagpamalandong, sa aton pagbasa kag sa aton nga meditate ang hambal sa Biblia maging prosperous, maging mabugana ang aton pagpangabuhi bilang mga Kristohanon, mga katawan nga nakabaton na sa kay Kristo Jesus bilang Ginoo kag manluluwas. Gani sa siningapon sa aton pagpadayon magapalapit kita sa Ginoo sa pagpangamuyo. Importante nga bagay nga sa tagsa kation nga magatuon kita sa pulong sang Ginoo, mangayo kita sang kaalam halin mismo sa iya nga paagi sa balan nga espiritu siya ang maghatag sa aton sang bukas nga mga kaisipan, bukas nga tagipusoon nga sa diin handa kita magbaton sa mga pagtudlo, mga pagpadumdum kag mga pagsabdong o pagtadlong sa pulong sang Ginoo. Magapangamuyo kita. Lagit nun kag may gugmaan namon nga Dios. Labing balaan namon nga may sa sining nga hapon nagapalapit kami sa imo. Unas tanan amon gid ikaw ginapasalamatan nga sa sining hapon makapadayon kami sa pakigupod sa sining programa The Living Word nga sa din Lord amon pagatun-an, amon pagapamalandungan ang imo mga pulong. Bangod amon gid nga ginakilala nga ang imo pulong importante gid nga bahin sa amon mga kabuhi. Kaysa imo mga pulong dira kami makaangkon sang paglig-on, dira kami makaangkon sa mga pagtulunan agud to nga hindi kami makapulo palagpat sang mga butang nga amon paghimuon samtang yari pa kami sa sining nga kalibutan. Samtang wala pa nagbot ang tiyon nga bawion mo ang amon mga kabuhi. Samtang wala pa nagbot ang tiyon nga ikaw magabalik luwat para sa pagkuha sang imo nga mga tumuluo. Nagapasalamat kami nga
may-ari kami nga kayunan, katulad sang sini nga programa, The Living Word Radio Ministry, nga sa din Lord, amon nga matun-an sang sibo kag sang maidid nga pagtuon ang imo mga pulong. Kani amon gid ginapangayo sa sini nga hapon ang pagpanguna sang balaan nga espiritu, nga siya ang tudlo sa amon. Siya magahatag sa amon sang malinaw nga pag-insindi nanungod sa mga kamaturan nga amon pagatalakayon sa sining hapon. Kani Lord, salamat gid sa imo nga pagpasiguro sa amon nga sa tagsakation nga kami magaton sa imo pulong. Yara gid ang imo presensya. Pakamaya Lord ang amon nga mga kabyanan, mga kauturan nga nagapakigupod sa sini nga programa, The Living Word. Kag amon nga paabot gid sa sini nga hapon ang imong blessings, ang imo pagpakamayo by meditating and studying your word. So thank you Lord, this we pray in Jesus name, Amen. Okay, so sa sini nga hapon, sa liwat sulit ko ang pagtamyaw sang maayong hapon sa tanan naton nga mga kauturan, labi na sa aton mga kabyanan nga nagapakigupod sa aton programa The Living Word. Kag ang aton diri nga pagatalakayon nanungod sa isa ka pamangkot nga importante nga mataga naton sang klaro nga mga pagsabat nga sa diin aton man mismo kuhaon ang mga pagsabat halin sa pulong sang Ginoo, halin sa Biblia o kung sa pulong nga sinulat nga naghalin sa Ginoo. So sa sini nga tinion ang aton nga pagatalakayon, makita ini sa libro sang mga Hebreo, sa English The Book of Hebrews. Kag ini ang mga katawhan nga Hebrew people ay amuni ang mga katawhan nga ginatawag the chosen people of God during Old Testament times. Bangod sila amuni ang hasta subong naga-exist nga nasyon dito sa Middle East, ang Israel. So ang mga Israelites, ang mga Jewish people or the Hebrew people, amo isa lang ni sila. Amo niya mga katawan nga sa diin dira man naghalin ang lineage ni Kristo Jesus. So amo niya nga aton nga pagatun-an diri sa Book of Hebrews chapter 1, reading from verse 1 up to verse 3. Mga Hebreo kapitulo 1 bersikulo 1 tubtob sa 3. So ang hambal diri sa Ilonggo nga Biblia, sang una nga panahon ang Diyos naghambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga propita sa madamo nga mga beses kag sa nanari-sari nga mga paagi. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Paagi sa iya gintugas ang Dios ang bug-os nga kalibutan, kag siya man ang ginpili sang Dios nga mangin manunubli sang tanan nga mga butang sa katapusan. Siya ang nagapakita kung daw ano ka makatidingala ang Dios, kag siya ang matuod nga laragway sang kinaugali sang Dios. Ginapadayon niya ang tanan nga mga butang sa sining kalibutan paagi sa yagamhanan nga pulong, sang mapatawad niya ang mga tao sang ila mga sala. Nagpungko siya sa tuo sang Dios nga labing gamanan didto sa langit. Okay, so sa sining hapon amoy na ang aton nga pagatalakayon. Diri kita magabase sa aton nga pagtuon nga ang title sang aton nga pagtulunan, ang topic is about how God speaks to us. How God speaks to us. Paano bala ang Diyos nagpakigsugilanon sa aton? Paano bala siya nagasugilanon sa aton sa sining mga inadlaw?
Amo ni ang kamaturan nga kung kisa daw hindi bantog sa madamo nga mga katawan, kay abi nila ang Dios is a person o isa ka persona nga tama kalayo kag hindi maabot kag wala man siya nagapakighiangot sa aton. Pero sa kamaturan nga ginatudo sa Biblia, our God is a God who is always communicating to us. Bisan pa halin sang una, bisan pa sa pag-umpisa nga gintugas ng Dios ang tao, makita naton nga ang Dios nagapakigsugilanon sa tao. Kag amo man ang tao nagapakigsugilanon man sa Dios. O galing lang sa sininga panagon daw siling nakon kay na daw very foreign o malayo na sa pag-insindi sa madamo nga mga katawan nga para sa ila ang pagkilala nila sa Dios, ang Dios daw hindi bala God of revelation, hindi Dios nga nagapahayag. Gani sa Biblia o kung sa pulong sang Dios ginatudlo nga ang Dios amo ang Dios nga nagapahayag halin pa sa una. Kani sang gintugas ang Dios ang una nga tao si Adan, ang hambal dira ginbutang niya sa Harden sang Eden, kag at the very first may ara na nga command ang Ginoo, ginhambala niya, okay, lakat kamo kag magmuad, mag-multiply, go ye and multiply. So that is a word from God para sa tao. Kag makita naton nga ang the record of creation sa book of Genesis nagapamatuod sa sinanga kamaturan. That's why ang Dios, one of His name is that ginatawag siya si Jehovah, kay ang kahulugan sang pangalan nga Jehovah, the existing and the revealing one. Jehovah means the existing and revealing one. Ano ang butsilingon? Okay, so ang Diyos, who is Jehovah, ginatawag siya ang nagakabuhi sa walay katubtuban, kag siya ang Diyos nga naga-reveal, nagapahayag, halin pa sang una, tubtub sa sininga panagon. Gani sa ginabasa naton diri, ang pamangkot nga how God speaks to us. Paano bala ang Diyos nagapakigsuglanon sa mga katawan sang una nga panahon, kag sa mga katawan sa karon, amo man gyapon. Padayon ang pagpakigsugilanon sa tao. Ngani ang hambal diri sa ginbasa naton kaina, Hebrews chapter 1 verse 1 up to verse 3, nga ang hambal sang una nga panahon, ang Diyos naghambal sa aton mga katigulangan. So ang inatukoy mga katigulangan, umpisa sa kay Adan, umpisa sa mga patriarka, sila ni Abraham, sila ni David, sila ni Jacob, kag ang mga propita. Amo ni sila ang ginatawag mga katigulangan nga nakarecord sa Bible nga klaro gid nga ang Dios nagpakigsugilanon sa ila. Gani ang hambal diri sang una nga panahon, ang Dios naghambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga propita. Nan gani amo ni ang una gid no nga ang Dios gingamit niya ang mga propita para magpakigsugilanon sa tao. Amo na nga ang mga propita katulad ni propita Isaias, sila ni Jeremias, sila ni Amos, sila ni Malakay, madamo sa mga prophets sa Bible nga ang kalabanan sa ila, sila man ang nagsulat sang ilang nga mga libro nga arin subong sa Biblia nga aton nga ginapamalandungan kag ginatunan. Sila amo ang mga mensahero sang Dios. Sila amo ang gingamit sang Dios para ang Dios makapakigsugilanon sa tao. Ngani ang makita naton nga ang revelation sang Ginoo, ang pagpahayag sang Dios sa mga kwansang una, ang ginagamit niya mga propita. Mayara siya nga napreparar na nga mensahe, ihambal niya sa mga propita, kag ang mga propita ang bulato nila ipaabot ang mensahe sang Dios sa tanan nga mga katawan. Amo na nga
ang mga propita sa ilang nga introduction, pirmigid naton mabasa sa Old Testament sa English nga statement ang hambal, "Thus saith the Lord." Thus saith the Lord. Ang putsilingon, amo ini ang hambal sang Ginoo. Gani gina-address nila sa mga katawan, amo ini ang hambal sang Ginoo, gani pamati igid ninyo. Pamati kamo. Amo ini ang hambal sang Ginoo. Gani mayara gid sila nga otoridad nga pamatian sa mga katawan kay ang Dios mismo amo ang verbally naghambal sa ila. Nagpakigambal sa ila para ang ihambal sang Ginoo sa tanan nga mga katawan, sila ang pinaka mouthpiece. When si mouthpiece, sila ang instrumento sang Dios nga paagi sila mga baba dira naghalin ang mensahe sang Ginoo. Gani amo na ang butsilingon nga siling diri sa sining verse 1, sang una nga panahon ang Dios naghambal sa aton mga katigulangan paagi sa mga propita sa banamo nga mga bisis sa nanari-sari nga mga paagi. So, ang sabat sa pamangkot, how God speaks to us, how God spoke in the past by the prophets, isa ka kamatuoran, nagapahayag sang isa ka kamaturan nga God has not been silent. Ang Ginoo hindi siya, He was not a silent God nga tiklop ang bibig. Kundi permi ini nagahatag sang mensahe para sa mga tinuga niya. Wala sa iluan kundi kita. Bangod, we are all created by God. Gintuga kita sang Dios. Siya ang nagapanag-iya sang aton kabuhi. Gani may ara siya nga dibir, may ara siya nga right nga magpakugsigulanon sa iya mga tinuga. O galing lang ang masubo nga kamaturan sa sini nga panagon, basta gani pulong sang Ginoo ang pagambalan, basta God's word ang involved, ang topiko, madamo sa mga tao ang dawala gid interest. Dawala gid determinasyon nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Kani amo ni nga ang Malay Gospel Baptist Church, ang church nga ginapangabudlayan ko, ginapastoran ko, naghatag gid sang pag sunod sa sugo sang Ginoo nga ang iya pulong labi na ang maayong balita ibantala. Kag ang pinakamadali nga pamaagi para maabot ang madamo nga mga katawan sa pulong sang Dios, amo ang paagi sa radyo, ang paagi sa live streaming. Gani isa ini ka advantage kay kon maglakat ikaw kag magkadto sa isa ka komunidad kag magpangsugid sa mga katawan, makapoy nga sistema, pero amo ina isa ka pamagi nga matuman ang sugo sang Ginoo sa paglakat kag iwali ang maayong balita. Ang iba nagalakat magkadto sa isa ka komunidad kag magwali. Pero ang pinakamadali amo ang radyo. Dahil sa tutuod lang, ako mismo ang makatestify nga naabot ako sa panawagan sang Ginoo nga kung sino ang mag-surrender sang ila kabuhi kag magsunod sa Ginoo, isa ako dira paagi sa radyo. Nabatian ko ang challenge, nabatian ko ang panghangkat nga kung sino ang mag-eskwela sa Bible College. Mayara na institusyon, mayara nga Bible College nga naga-offer sang pagtulunan para kung sino ang interesado nga nakabatyag sang pagtawag sang Ginoo sa iya kabuhi, mangin galamito ng ini nga Bible College. Kag amoy na ang natabo sa akon nga sa pagmapati ko one time sa radyo, may invitation nga kung sino ang gusto nga magpa-enroll sa isa ka Bible College. Ginhatag ang location, ang address, gani ginkantuan ko kag didto ako nagpa-enroll. Kag salamat sa Ginoo nga sa malawig nga mga tinuig ginhatag ko ang akong kabuhi para sa
sini nga bulaton para ibantala, iwali, itudlo ang pulong sa Dios. Kay without the preaching of the Word of God, without preaching the gospel, wala sing matabo nga kaluwasan sa mga katawan. Ang pamaagi sang Dios para may mga katawan nga magkalaluwas, bangod tanan nga mga kita tanan bilang mga tao sa sininga kalibutan, makasasala kita, gani kinanglan naton ang kaluwasan. So ang kaluwasan, kinanglan, mabatian, mayara nga mga magasaysay na nungod sang mayong balita para maintindihan naton, kakun makaintindi kita, nga simple lang gali ang plano sang Dios para sa aton kaluwasan, hindi na naton pangabudlayan, hindi paagi sa reliyon, kundi paagi lang sa aton pagtuo sa kay Kristo Jesus, maangko naton ang kaluwasan. So amuni ang epekto sa pagtuman sa sugo sang Ginoo nga ang iya pulong dapat gid iwali, dapat itudlo, dapat tun-an agud to nga may mayara nga mga tagipuson nga maghumok, makabaton sang mga pagtudlo nga halin sa Dios paagi sa iya pulong, kag kun mayara nga magadesisyon nga tuuhan kag batunon si Kristo Jesus, ang klaro nga ginatudlo sa Biblia, maangkon sang isa ka tawo ang kaluwasan. Gani mo ning pinaka-purpose sa aton Living Word Radio Ministry, nga ang pulong sang Dios mabantala, matun-an, kag labi na ang maing balita nga mawali, mabusag agud to nga ang mga nagapamati nga mapanghikot sang balan nga espiritu, kag batunon ang mensahe nangon sa kaluwasan, bisan paagi lang sa radyo, madamo na sa mga katawan ang magkalaluwas kung may mga katawan lang ang magpasakop sa authority sang Word of God, kag hinulsulan ang kasalanan, kag batunon si Kristo Jesus bilang Ginoo kag ila manluluwas. Gani sa sini nga pon, gani ang aton di nga pagtuon how God speaks to us sa aton nga panag-on subong ang hambal to kag ina sa aton ginbasa sang una nga panahon, ang pagpakigsugilanon sang Ginoo paagi sa propeta, kag gani ang pamangkot, nagakatabo man bala ini gyapon sa sini nga panag-on nga ang tao o ang Dios nagagamit sang tao para itudlo, para ihambal ang ginhambal niya nga nakarikod sa Bible. Yes. Kung ano ang ginhimo sang Ginoo during Old Testament times, amo man subong sa sini nga panagon, amo na nga madamo sa mga evangelist, mga pastors, mga Kristohanon nga nagatuman sa sugo sang Ginoo, nga nagalakat sila kag ginadala ang maayong balita, ginawali, amo ganin na nga bisan diin ka na lang subong, yara na ang pagwali sa pulong sang Ginoo, kay madamo nang nagatuman, madamo nang nagasunod sa sugo sang Ginoo. Kay muning mando sang Ginoo sa church, go ye into all the world and make disciples of me. Go ye into all the world and preach the gospel. Kag kung may magtuo, may magbaton sa kay Kristo Jesus, ang command, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So sa sini nga po naman ang aton di nga matunan. Dagani ang unagid, God spoke in the past by the prophets. Amo nang hambal sang verse 1. Pagi sa mga propita, nagpakigsugilanon ang Dios sang una nga mga panag-on. He has spoken by the prophets. Kag ang Old Testament nagahatag sing pagpamatuod sini. The Old Testament authenticated this truth. Kay naka-record gid sa Old Testament sa nambal na nakon kaina, madamo sang mga propita nga naka-record sa Old Testament nga ang ila buluaton amo gid lang ang pagwali nanungod sa mensahe sang Dios para sa mga katawan. Okay, gani mo na nga how God spoke to the prophets, paano nagahambal ang Dios sa mga propita, sometimes through angels. Kung amat ginagamit man sang Ginoo nga mag-upper siya sa mga katawan nga gusto niya gamiton sa pagwali kag sa pagtudlo sang iya pulong, sometimes ang ginagamit niya amo ang mga angels, ang mga anghel, katulad sa case ni Abraham.
ang Dios gusto magpakigsugilanon sa kay Abraham, gani ang gingamit sang Dios amo ang mga angels naka-record sa Genesis chapter 18 na nagpakita ang tatlo ka angels sa kay Abraham kay ang Dios may gusto nga ipaabot nga mensahe para sa kay Abraham kag ang gingamit amo ang mga angels. And how God spoke to the prophets sometimes directly. May ara nga direkta mismo. Nakita naton ang istorya sang film bala, ang movie sang unang The Ten Commandments. Tiga ang pinaka-prominent character gidra amo si Moses. Sang ginsugo si Moses para i-deliver ang mga Israelites sa pagpigos sang mga Egyptians, makita naton nga ang gintawag sang Dios si Moses kag directly ang Dios gid ang nagpakigsugilanon sa iya. Ang tingog lang ang nabatian ni Moses, tingog sang Dios pagi sa tong the burning bush nga ginatawag, no? Ang daw jutay bala nga tanom nagabaga-baga nagakalayo kag may tingog nga nabatian si Moses. So amo ni nga pamaagi, sometimes direkta ang pagpakigambal sang Dios sa mga katawan sang una. Sometimes through creation. Paagi sa kay David, no? Si David madamo siya sa mga sinulat na salmo, the book of Psalms. Kay sa Biblia may isa ka libro nga ginatawag Psalms, kag may 150 ni ka chapter. There are 150 chapters sa 150 chapters, 150 Psalms. Kaya ang meaning sang Psalms mga kalantahon, salmo. So there are 150 Psalms. Kag ang ini nga mga salmo nagasugid nanungod man kung paano ang Dios nagapahayag sang iya nga mensahe sa mga katawan. Muna nga sometimes through creation. Paagi sa mga gintugas ang Dios nagapakigsugilanon siya sa tao. Mugani na nga kung tuluko naton ang sa palibot, ang nature which is the creation of God. Dira naton mahibalan nga ang mensahe nagapamatud nga mayara gid nga creator nga nagtugas sining ara subong sa aton surroundings, ang mga kahoy, ang mga kasapatan o kung ano nga nature o kung ano nga creation nga yara sa palibot. It speaks about sa mensahe sang Dios para sa aton. Okay, so sometimes directly sometimes through creation as to David, and sometimes through vision. Ang Dios nagapakigsugilanon man paagi sa isa ka palananawon, pareho sa kay Daniel. Si Daniel isa man ka propita, kag isa man siya ka author sang the book of Daniel nga ari man sa aton Bible. Ang Dios nagpakigsugilanon sa iya, nagpakikita sa iya paagi sa vision, paagi sa isa ka palananawon. And the most common nga makita naton nga ginahimo gid sang Dios sa kung paano siya magsugilanon sa tao, amo ang makita naton diri sa 2 Peter 1:21. Okay, sa 2 Peter 1:21 ang ining versikulo nagapahayag nga muning pinaka common nga pamaagi nga ang Dios nagapakigsugilanon sa tao. Siling diri sa verse 21 sang 2 Peter chapter 1 ang hambal, kay wala sing mensahe sang mga propita nga naghalin sa kabubuton lang sang tawo, kundi ang mga tao nga gingamhan sang Espiritu Santo samtang naghambal sila sa mga pulong nga naghalin sa Dios. Okay, so always ang Dios nagapakigsugilanon sa tao through
the Holy Spirit. Paagi sa balaan nga Espiritu. Ang balaan nga Espiritu nga mahambal naton one of the member of the Godhead. Kay kung maghambal kita Godhead, pagka Diyos, we believe sa ginatawag nga the Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Nga ang hambal sa Biblia, these three are one. Gani, we believe nga ang Diyos nagpahayag sa tatlo ka persona. Gani, ang balaan nga Espiritu, Diyos siya, kag sa kation nga mayara nga magabaton sa kay Kristo Diyos bilang ila Ginoo kag ila manluluwas. Ang tudlo sa Biblia, ang balaan nga Espiritu, ara na nagapuyo sa sina nga tao. We have the Holy Spirit who dwells in us. Ang balaan nga Espiritu nga naga-istar sa aton kabuhi. Amuna nga siya ang nagagamit sang mga katawhan, ang mga sobra 40 ka mga tao nga nagsulat, gingamit sa Ginoo nga isulat ang iyapulong. Mga 40 plus persons ang gingamit. Ang hambal sa Biblia, ginudyukan ini sila tanan sa balaan nga Espiritu. Nga ang ila ginsulat, hindi ila sarili, naghalin sa ilang sarili nga kaisipan, kundi they were dictated by the Holy Spirit. Amo nang ginatawag na divine inspiration. Ginbugnaan sila sa Ginoo para maisulat ang pulong sa Ginoo. Gani mo ni nga ang siling suliton kuliwat sa verse 21, kay wala sing mensahe sang mga propita nga naghalin sa kabubuton lang sang tao. Na bisan pa ang mga propita, hindi to ila pulong. Amo na nga ang ilagid ginambal sa mga tao nga paabutan nila sang mensahe nga halin sa Dios, ang ilagid ginambal, amo ini ang siling sang Dios. Thus saith the Lord. Gani amo ni ang hambal suliton kuliwat, kay wala sing mensahe sang mga propita nga naghalin sa kabubuton lang sang tao, kundi ang mga tao nga gingamhan sang Espiritu Santo, samtang naghambal sila sa mga pulong nga naghalin sa Dios. Nagambal sa mga pulong nga naghalin sa Dios. That's why how God spoke to the prophets, always it is by the Holy Spirit, according to 2 Peter 1:21. Gani makita naton nga the many prophecies fulfilled in being fulfilled, that was written by the prophets. Kay sila amo ang nagtagna, gingamit sang Ginoo sila para isulat ang mga prophecy, mga pagtagna, kag damo na sa mga prophecy ang nagkalatuman na fulfill na. For example, prophecies about the birth of Christ. Wala pa si Jesus, more than 2,000 years ago, nagkarisa sini nga kalibutan. It was already prophesied by the prophets in the Old Testament nga si Jesus matawo. Bisan pa gani ang lugar, gin prophesy na, gintagna na sa mga propita sa Old Testament o kung sa daan nga katipan. For example, like the prophet Micah, ang propita nga si Micah. Sound feminine ang Micah, pero hindi ni siya babae. Lalaki siya. Ang pangalan niya si Micah. Siya ang nag-prophesy, siya ang nagtagna, bisan pa sang lugar nga kung sa diin dito matao si Kristo Jesus. Si propeta Isaias nag-prophesy man na nungod sa pagkatao ni Kristo Jesus. That's why many prophecies fulfilled in being fulfilled. Ang iban nga mga prophecy wala pa na kahanabo, coming pa lang, future. Labi na ang mga prophecy bala nga na-record sa New Testament, the book of prophecy ang ginatawag the book of Revelation. Damo na da ginhambal nga magkahanabo na sa kalibutan sa sini nga mga future days ning mga ginaatubang naton nga mga ayan, binulan o kung tinuig nga hasta subong wala pa nagkanabo pero matabo. Gani mo ni nga ang Biblia authentic, kay ang mga prophecies ang una nga na-record sa Old Testament
damo na sing na fulfill, damo na ang nagtuman. For example, naman ni example, ang pagkatao ni Kristo Jesus. Wala pa natao si Kristo Jesus, it was already fulfilled. It was already prophesied by the prophets in the Old Testament. Natagna na. So, prophecies about the birth of Christ, prophecies about the death and resurrection of Christ. Ang mga pagtagna, ang prophecy nga si Kristo Jesus magkari sa sining kakalibutan, nagpakatao dito sa banwa sang Bethlehem, nagdako siya, nagtubo, pag-abot niya sang 30 years old, he was baptized by the person named John the Baptist. Gintugmawan siya, and after his baptism, he started his earthly ministry. Naghimo siya sang iya dutanon nga buluaton, preaching about the kingdom of God, preaching about repentance, nagpanudlo about sa kingdom of God, nanungod sa ginarian sang Dios. Kag madamo siya sa mga ginaobra nga mga signs and wonders, tanda nga siya amo ang Misayas nga ginapaabot man sang nasyon sang Israel, sa mga Hudiyo. Ugaling nga masubok nga kamaturan, wala gintuuhan, ginreject sang mga Israelites, sang mga Hudiyo, ang Misaya nga ila ginapaabot, ila pa ginsikway. Sila mismo ang nagpalansang man sa krus sa kay Kristo Jesus. Muna nga ang hambal sang John 1:11, he came unto his own, but his own received him not. Ang silingon, he came into his own people, but his own people received him not. Wala siya ginbaton, wala siya ginkilala, ginreject siya. Amo gani na nga ginbalingan sang Ginoo, sang aton Ginoong Jesucristo, ang pag-preach sang kaluwasan sang gospel sa mga hintil. Kag kita ina nabilong kita kay kun pagtunan ang Biblia, ang dua ka grupo sang tao lang man na record sa Bible, the Jewish people, the Jews, and then the Gentile. Amuning dua ka grupo sa mga katawan nga sang pagari ni Kristo Jesus, ang mission niya both to the Jewish people, bangod nagginsikway siya sa mga Hudiyo, nakaabot ang maayong balita sa mga hintil, kag kita included sa sina na kamaturan. Okay, so amoy ni ang aton diri nga makita na pagtuon nga ang how God spoke to the prophets always by the Holy Spirit, kag ang mga damo nga mga prophecy nga na-fulfill in being fulfilled, prophecies about the birth of Christ, prophecies about the death and resurrection of Christ, and then prophecies about the return of Christ. Amo ni yang future. Kaya ang hambal sa Biblia nga ang aton nga Ginoo magabalik liwat. Jesus Christ will be coming again. Kag amo ganini nga ini future pa, kay wala pa ni natabo, na tao na siya more than 2,000 years ago, na ginlansang siya sa cross sa Kalbaryo, napatay siya, kag nabanhaw, so fulfilled na prophecy nga na-record sa Old Testament. Pero ang isa sang prophecy about the return of Christ, amo pa ni ang ginapaabot sang tanan nga mga Kristohanon, sang tanan nga mga followers of the Lord Jesus Christ. Siling ni Apostol Pablo, sulat niya sa kay Tito, we are looking for that blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. We are looking, ang silingon, we are expecting for the soon return of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amunang ginapaabot sang tanan nga mga Kristohanon, amuna gani nga sa nagakatabo subong sa kalibutan. Amuna ning panag-on nga masiling naton ang one of the signs of the times
about the return of the Lord Jesus Christ, amo ang mga nagakatabo na subong mga wars and rumors of wars, mga earthquakes, mga pestilences, mga kung ano na lang na nagakatabo nga mga calamities sa bilog nga kalibutan. Ang hambal ni Kristo Jesus, kung makita na ninyo ina sa kalibutan, that is the sign na mag-ama na, kay madali na lang ang pagbalik niya liwat. So, amo ni ang isa pa nga na-record sa Bible nga matabo gini kay ang Diyos niya ang nag-prophesy, ang Diyos niya ang nag-record. So prophecies about the return of Christ, then prophecies about the kingdom of Christ. Again, it was prophesied nga sa sining panahon ang kalibutan grabe na ang problema, may mga kuno-kuno na sanggira, may kinagamo nations against nations, kagbisan pa gani ang mga isa ka nation lang ang mga pumuluyo, wala na nagasilinan to, nagaaway-away, hindi maghili-sugot. So isa ka pala tandaan na kung ang kalibutan magginamo na ang nation versus nation, kag rampant na ang kasalanan kay subong iya, kung imo usisaon ang nagakatabo subong lifestyle sang tao, madamo subong iya sang tao nga wala na gid sa ilaya kalikugan ng Dios, wala na gid labi na sa mga young people subong, sa mga pamatanon, sa mga estudyante subong, wala na gid sa bokabularyo nila ang Dios, kay ang focus adto tanan sa mga modern technology na kay ari na kita sa panag-on nga ari na kita sa the age of modernism, ang tanan moderno na, high-tech na, ngani makita naton nga because of the trending sang lifestyle subong, ang iban niya nga mga katawan amo nang sa iban nga mga nasyon nga manggaranon, for example sa mga European countries, para sa ila may time to nga sa bugay sang Ginoo nakaabot sa Amsterdam, sa city of Amsterdam. Ay grabe, manggaranon ang Holland, ang the Netherlands, manggaranon nga nasyon. Ay na-assign ako nga natukahan kay may grupo kami nga ginatawag bala open air campaigners. So, nagkilala na kami dito. Ako, Pilipino. Nagkilala ko isa ka evangelist halin sa Amerika. American evangelist. Member man sa open air campaigners. Ngani kami ang gin-assignan nga magwali sa isa ka siyudad to. Hindi sa Amsterdam, kag daw Utrecht City to. Kag dito kami gin-assign. 4 kami. Puro lalaki. Dito kami nagplastada sa daw isa ka gamay lang man nga mall, nagladlad sang daw tilon, nagdrawing, pagkatapos ako ang gintukahan nga magpreach, nagwali na sang simple lang presentation about the gospel. Maayong man tong resulta kay labay-labay lang man ang tao, wala gid sang interes sa pagpamati. Kay ang kamanturan gani kay ang Netherlands hindi man sila experto gid, mas nami pagani kita mag-English ikumpara sa ila. So may isa to nga may isa ka nanay kag may 2 siya kabataan nga nagpabilin hasta nga natapos ang programa sang pag-preach ko. Kag sang nag-extend ako sang invitation kung sino ang babaton sa Ginoo, nag-alsa sang iya nga kamot ang adto nga isa ka babae, kag iya dayon gindiktahan ang donya ka bata nga mag-alsaman, pero way man to iya guro kay balo kung ano to ang ila decision. Pero sa gin-explain ko ang message about salvation kay Wilbur siya sa English, naintindihan niya, ginbato niya ang Ginoo. Kag sa malipod nga pulong siling nakon baw sa sadto nga syudad sa lugar sang Netherlands, sang Amsterdam, para sa konsiling na kung sino pa man gali abi ang dawala sila interes na sa Dios.
Kay ang ila ya pagtanaw sa ila sarili, kuan na sila daw ara na ang tanan. Luxurious life ara na. Muna gani nga baw sa isa ka balay daw anom ang salakyan, may 5, may 4. Ginakuanan lang, hulugan lang sa mga dahon sang kahoy ang atop sang ilang mga salakyan, kag mas ginagamit pa nila ang ilang mga bisikleta lang. Gani ang city of Amsterdam that time, ang mayor sang Amsterdam City nga nag opening remarks, ang iyagid nga ginhambal, welcome to the bicycle city. Bicycle city ang Amsterdam. Sa malipod kapulong nahambal ko na kay para sa mga tao nga will of subong daw hindi na nila kinanglanon ng Dios. Nga kinanglanon pa na kuno nila ang Dios kay sufficiente naman sila. Ngani amang para sa ila ang mensahe para sa Dios, para sa pagkaluwasan na idalon na dito ya sa mga impoverished community. Ato ba lang mga depressed community, atong mga komunidad labi na sa mga African countries. Gani mo na nga sa sini nga panagon nga ang mga tao subong daw wala nagid interest when talking about sa Word of God, kay nanungod sa kamaturan nga magabalik na ipasad na ni Kristo Jesus nga ginharian sa sini nga kalibutan. Prophecies about the kingdom of God. Kag ang isa pa ang prophecies about the movement of nations. When talking about sa movement of nations, damo na subong sang mga nasyon nga alerto na sa posibilidad nga mayara na nga mga nagahambal nga may dako nga posibilidad nga may global war nga matabo sa sini nga mga dinag-on nga aton ginatubang. Pero sa tudtod lang, it was prophesied in the Bible nga kung mag-abutin na nga tiyon, that will be the time na si Kristo Jesus magapasad na sang iya ginharian sa nikalibutan. Prophecies about the movements of nations. Prophecies about the future of Israel. Mugani na nga ang future sa Israel ba, grabe, sila gid ang target sa ang kaway, kay bisan pa sa Biblia ang gakatabo subong sa Israel versus sa Iran, gabumbahanay. Hindi na tamatingala sina kay in the Bible it was recorded nga sa history sang Israel, grabe nga mga nasyon ang nagakaugot sa ila. Kay gamay man lang sila nga nasyon, pero when it comes sa warfare, when it comes sa pagpakig-away, grabe ang ilang ang ilang nga abilidad sa warfare. Kag amo man nga sa sini nga panagon ang nagakatabo subong nga conflict between Iran and Israel, kag nag-intra na ang Amerika, ay hindi na bag-o sa aton kung kita nagabasa sa Biblia, kay ang Iran na amo ng Persia sang tion sa Biblia. During Bible times, Iran amo na siyang Persia, kag sa Persia amo ng nasyon nga naglusob man sa Israel, kag for how many years gin ulipon o kung himo nga bihag ang nasyon sang Israel sang Persia. Gani hasta subong grabe nga conflict. Pero ginatouch lang nato nini kay amo ni ang isa sa mga bagay nga God spoke in the past by the prophets. Ang Diyos nagpakigsugilanon sang nagligad nga mga panag-on pagi sa mga propeta. And then ang verse 2 amo ning aton gid nga hatagan man sang focus sa aton pagtalakay sa sini nga hapon sa aton nga pagtuon, nga ang verse 2 ang hambal diri verse 2, ang hambal, pero sa sining ulihi nga mga inadlaw,
naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Paagi sa iya gintuga, paagi sa iya gintuga sang Dios ang bugos nga kalibutan, kag siya man ang ginpili sang Dios nga mangin manunubli sang tanan nga mga butang sa katapusan. Gani ang verse 2 nagapahayag. First, God spoke in the past by the prophets. Gani sa pamangkot how God speaks to us, amo ni ang una nga sabat, nagpakigsugilan nun ang Dios sang una nga mga panahon paagi sa mga propeta. Pero in these last days, it was recorded sa verse 2 nga sa sining mga inadlaw na, amo ni mga inadlaw nga aton ginapuy-an subong. Paano nagpakigsugilanon ang Dios? Okay, so siling diri, pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Wow. Isa sang kamaturan nga dapat gid naton may balan sa siningapon. Nga ang Dios gali nagapadayon sa pagpakigsugilanon sa aton sa sining nga panagon paagi sa iya anak. And who is that anak? Sino ining ginatukoy nga through His Son? Okay, so according to the Bible, maintindihan naton nga ini nagatukoy nanungod sa kay Kristo Jesus. Because si Kristo Jesus, one of His title, being one of the title of His deity, sa iya pagka-Diyos, ginatawag siya the Son of God. Ngani sa sulat ni Apostol Juan sa The Gospel of John, amo nang title ni Jesus, He was the Son of God. Anak siya sang Diyos. So, nagawulugan, it speaks about His deity. When you say deity, pagka-Diyos. Ang Gospel of John, nagasugid na nod sang pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Kay hasta subong ginakante sa madamo nga mga religious groups. Mayara iya nga wala gid nagatuo nga si Kristo Jesus Diyos. Pero it is very clear in the Bible nga ginpahayag nga si Kristo Jesus Diyos nga nagpakatao. Diyos siya nga nagpakatao. Bangod sa pagluwas sa aton. Kanya mo ni ang silingri nga sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Naghambal siya sa aton. Take note. Importante nga kamaturan nga sa sinigali nga mga panag-on, ang Dios padayon nga nagapakighambal sa tao. Sa ano nga paagi? Okay, paagi sa kay Kristo Jesus. Nga mo na nga bisan diin ka subong kung interesado ang mga tao sa pulong sang Dios, subong ginawaligid si Kristo Jesus. Na paagi sa iya maangkon ang kaluwasan. Pulong sang Dios ang ginagamit nga siling diri, paagi sa iya gintuga sang Dios ang bugos nga kalibutan, kag siya man ang ginpili sang Dios nga mangin manunubli sang tanan nga mga butang sa katapusan. So sa sining punto sa aton ning naabtan nga pagtuon, diri makita naton nga ang Dios concerned gid sa aton kaimtangan bilang mga makasasala. Ang aton nga kabuhi, no? We are under condemnation. Sa idalom kita sang katagudilian because of sin. Kaniya muna nga ang hambal sa Biblia, there is none righteous, no not one. There is none that seeketh after God. Amo nang kamaturan, kaya ang tao subong niya, ang ila gidi-agi na pangita, hindi ang para sa Diyos, kundi ang para sa ila sarili, kung paano mag-enjoy, paano malipay, para sa iya lang sarili, wala sa Diyos. Kani amo ni nga ang hambal diri nga ang Diyos sa sini nga mga inadlaw nga aton ginapuyan, padayon siya nga nagapakighambal paagi sa anak, paagi sa kay Kristo Jesus. Kag ang ini nga kamaturan, madamo ang mga katawan nga wala gid nakasayod o wala pa gid nakahibalo sini.
Amuna nga importante gid nga itudlo ang pulong sa Ginoo agud to nga aton mahibal-an kay kun aton mahibal-an mahapos sa aton ang mag-insindi sang aton nahibal-an kag mahapos sa aton ang magtuo sa gina-presentar nga tuuhan naton. Amuna nga ginawali si Kristo Jesus. Siya lang, wala na sing iban ang makaluwas sa aton. Amuna nga siya ang I am the way, no? John 14:6. Si Kristo Jesus mismo ang nambal. I am the way, the truth, and the life. Ako mo ang dalan, ang kamaturan, kag ang kabuhi. Wala sing makakadto sa amay kun indi paagi sa akon. Gani amo ni ang klaro nga kamaturan nga dapat mahibalan sang tanan nga mga katawhan nga hasta gali sa sini nga panag-on. Sang nagligad during Old Testament times, umpisa pa nga gintugas ang Dios ang kalibutan, umpisa pa nga gintugas ang Dios ang tao, hasta subong ang Dios wala nagbag-o when talking about speaking. When talking about sa pagpahayag, sa revelation, ang Dios wala nagapanago. He is not hiding. Padayon siya nga naga-reveal. Kaya muna ang iyangalan, Jehovah, the existing in the revealing one. Ang Diyos nga nagakabuhi sang walay katapusan kag nagapadayon sa pagpahayag. Gani mo ni nga ginapahayag sa sini nga bahin sang kasulatan ang ini nga kamaturan nga ang paghambal sang Dios siling diri sa sining uli nga mga inadlaw naghambal siya sa aton paagi sa iya anak, and that is the Lord Jesus Christ. Amo na nga ang dapat iwali amo si Kristo Jesus. Kay siya lang ang sulo nga manluluwas naton, wala na sa iban pa. When talking about salvation, hindi reliyon ang makaluwas. When talking about salvation, hindi ang simbahan, persona, si Kristo Jesus, Diyos na nagpakatao, naghatag sang iya kabuhi para tubuson kita sa aton mga kasalanan. Ganyan mo ni ang aton diri nga pagpamalandong sa siningapon sa aton pagtuon. God is not silent in any age. Sa history sang kalibutan, there was not a time nga ang Diyos silent. Ang mga pamaagi niya, sometimes ginagamit niya ang mga calamities. Ining mga nagkakatabo sa kalibutan, mga paglupok sang bulkan, mga linog, mga kung ano na lang kalalatan ang nagkakatabo. Initanan, daw pariyo nga ang Diyos nagapahayag, nag-reveal siya, may mensahe siya, na dapat ang tao magbiya na sa ila kasalanan, magtalikod na sa kasalanan, kag magpalapit sa kay Kristo Jesus. Hinulsulan ang kasalanan, ang butsilingon sang kasalanan, mga butang nga ginahimo naton nga hindi makaglorify sa Ginoo. Hindi makahatag himaya sa Ginoo. Hindi makahatag kalipay sa Ginoo. Kay ang pinaka-purpose kun nga ang gintuga kita sa Ginoo, we were created to glorify God. Pero hindi ni makita sa kabuhi sang madamo nga mga kautan subong. Kaya ang ila kabuhi ya nakapokus sa sarili, hindi para sa Dios. Kani amo ni ang mensahe naton sa aton nga The Living Word Radio Ministry. Abyan nga nagapakigupod sa siningaton ni nga programa, amo ni ang mensahe nga gusto nakon ipaabot sa inyo sa siningapon. Ang imo kaluwasan amo ang pinaka-importante. Kaya ang hambal ni Kristo Jesus, what shall it profit a man if he shall gain the whole world but lost his own soul? Ano ang mapulos ang isa ka tawo nga bisan pa maangko niya ang bilog nga kamanggaran sang kalibutan, pero kung mapatay siya, madula ang iya kalag nga dito magkadto sa impyerno. Gani ang pinaka-importante ang aton salvation, ang aton kalag, kay hindi lang kita lawas, body, soul, and spirit kita. Body, soul, and spirit. Kung mapatay kita, ang aton iya nga lawas, ilubong man lang na,
Mabalik man lang sa yabok, sa duta, ang aton lawas, madunot. Pero ang nagaistar sa sining aton lawas, which is our soul, ang aton kalag, magagwa. May pagkatuan. Kag ang pagkatuan, klaro man kagintudlo sa Biblia nga kung mamatay ang tao, either heaven or hell, langit o impyerno. Muna nga santang buhi pa kita, mahibalaan na naton ang destination sa aton kalag, ng ating kaluluwa kung sa Tagalog. So amuning pinaka-purpose ng Ginoo kung nagkari siya sining kalibutan para tubuson kita sa aton mga kasalanan, para mahimo naton ang tudtuod nga desisyon sa pagtuo kag sa pagbaton sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag aton manluluwas. Ganiabyan, kung gusto mo ang kaluwasan, himua ang nakarikod sa Bible, ang hambal sa Biblia, sang ang Philippian jailer magpakamatay na siya tani, pero nakita ni Pablo kag ni Silas, siling ni Pablo ni Silas, hindi pagsakita ang imo kaugalingon, do not harm yourself. We are here. Wala kami nakapalagyo kay ang laom sang Philippian jailer, nakapalagyo na ang mga priso. Sa bilangguan nga to nga dito na priso si Pablo upod si Silas kay nagwali sang Biblia, nagwali sang mga balita, gindakop. Kay ang laom sang Philippian jailer kay naglinog, nagtayog, nagkalaba bukas ang pirtahan. So ang laom ni sang Philippian jailer nakapalagyo ang tanan nga priso. Gani ang sa iya to niya, mapatyon ko na lang sarili ko kay ang resulta sang kung ang mga bilanggo nagkaguluwa to sila, patay man gyapon ako. So, gani gusto na siya mag-suicide. Nakita ni Pablo ni Silas, no? Siling ni Pablo, hindi pagsakita ang imo kagalingon, no? Ang sabot silingon, hindi ka mag-suicide. Buhi kami, ari lang kami ditanan. Wala kami nakapalagyo. Ang hambal sang Philippian jailer sa tong warden sang taga Pilipos, what must I do to be saved? Ano ang himuon ko para maluwas ako? What must I do to be saved? The most important question nga dapat ipamangkot sang tagsa ka tao. Ano ang himuon ko para maangkon ko ang kaluwasan? Ano ang sabat? Sabat ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Include din na imo balay kung mag-Bible study dito sa balay mo. Ang butsilingon, ang pinaka-importante abyan sa siningapon, kung di ka pa nakasiguro sa imo kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ. Batuna si Kristo Jesus sa imo kabuhi bilang imo Ginoo kag imo manluluwas. Kung himuon nimo ina, hindi ako ang nagahatag sang kasiguruan. Ang Biblia mismo, the Word of God, ang Diyos mismo, ang pulong niya ang nagambal. Di ba, permi natin di ginagamit. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Hindi na magakadto sa impyerno, kundi makaangko na sing kabuhi nga walay katapusan. Amo ina ang ginatawag nga kaluwasan. Gani abyan, I would like to challenge you. Kung gusto mo ang kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ. Tuuhi si Kristo Jesus. Bato na siya sa siningapon bilang imo Ginoo kag imo manluluwas. Okay, so siningat yon, nakabot na sa punto nga takpan naton aton programa. Sa liwat, ginaagda namon kamo, ginaagda ko kamo nga next Wednesday, diri man gyapon kita sa aton programa The Living Word. Kag sa liwat, iniyang inyo abyan, Pastor Peter A. Barbulario, sang Malay Gospel Baptist Church. Kag salamat nga ang ini nga programa nagapadayon, nagapadayon siningit yon. Kag salamat nga ang nangin alagyan ang aton paborito nga 106.1 FM Boracay Malay streaming. So salamat gid sa inyong time kag ang Dios magpakamayo sa inyo.